Chapter 161, The Very Deepest Depths. Umabot na sa breaking point ang tense standoff. Nakangisi ang unhinged warrior habang nakatingin kay Fenrir, habang ang divine beast naman ay pawis na pawis at halatang desperado. Tahimik na nakamasid si Aoyuki, hindi makapaniwala sa impossible matchup na nasa harapan niya. Biglang kumuyam ang kanyang mga ngipin nang mapagtanto ang sitwasyon. May misteryosong card siyang inilabas. At ginamit niya ito upang sabihin kay Light ang mga nangyayari sa labas ng The Great Tower. Mula sa malayo, kumonekta si Aoyuki sa Great Tower, agad na nakipag-ugnayan kay Light. Matapos marinig ang sitwasyon, mabilis niyang nakonect ang mga pangyayari. So, that's what that impact was? Yumuko ng malalim si Aoyuki, halatang nahihiya sa naging resulta. Yes, my humblest apologies. I'm embarrassed to admit that progenitor Fenrir and I are unable to handle the intruder on our own. Sandaling natahimik ang young hero habang iniisip ang situation. Mabilis namang nagbigay ng crucial advice si Aoyuki. Our standard attacks won't be enough against him. If we're going to have any chance against this invincible enemy. Nagkaroon ng seryosong ekspresyon si Aoyuki. We'll need Nazuna's power. Pinag-isipan ni Light ang kahilingan ni Aoyuki. Alam niyang hindi basta-basta isasantabi ni Aoyuki ang kanyang pride para humingi ng tulong kay Nazuna. Kung umabot siya sa puntong iyon, malinaw na inuuna niya ang kaligtasan ng Great Tower at ng Abyss higit sa lahat. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Light, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Kung napilitan si Aoyuki na humingi ng tulong kay Nazuna. Kung gayon, mas mapanganib ang kalabang ito kaysa sa inaakala ko. Samantala, si Miki na nasa kanyang harapan, napapalibutan ng mga lumilipad na bubuyog. Wala siyang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon at masayang sumigaw. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagyanig na iyon. Itinaas ni Miki ang kanyang kamao at agad niyang nakilala kung sino ang sanhi ng kaguluhan. Mukhang nandito na ang baliw na baliw sa pag-level up. Hindi ko akalaing susugod siya rito dahil lang sa unang report na ipinadala ko. Napailing si Miki, bahagyang naiinis sa reckless na ginawa nito. Kung normal na sitwasyon ito, susuntukin ko talaga ang idiot na iyon. Pero sige, pagbibigyan ko na siya ngayon. Tahimik lang na nakatingin si Light kay Miki habang nagsasalita ito ng may buong kumpiyansa. Napangisi si Miki. Hindi ako nagtitiwala sa idiot na yon. Pero nagtitiwala ako sa twin blades niya. Para kay Miki, sapat ang kapangyarihan ng 200 sandata upang matapos ng warrior ang laban. Nagpose si Miki ng may confident na galaw. Masayang pinuri niya ang sandatang dala ng intruder. Pinakamalakas na mythic class weapons ang mga yon, after all. Puno ng excitement, umikot si Miki habang natutuwa sa nangyayari. What a lucky break. Baka ito na ang chance ko para makatakas. Habang abala si Miki sa kanyang excitement, tahimik lamang na nakatingin si Light. Biglang naging matalim ang kanyang mga mata habang paulit-ulit na umaalingaw sa isip niya ang sinabi ni Miki. The strongest mythic class weapons. Napaisip siya ng malalim, tila may mahalagang detalye siyang biglang napagtanto. Napansin ni Miki na nasabi pala niya ng malakas ang kanyang iniisip. Bigla siyang nagkunwaring walang nangyari, sabay mahinang paghuni. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang kinumpirma ang sinabi. That's right. Ang twin blades ng idiot na yon. Sa isang paraan, sila ang pinakamalakas na mythic class weapons. Napangisi si Miki, tila lalo pang lumakas ang kumpiyansa niya. Humarap siya kay Light at mayabang na nagbigay ng ultimatum. I advise you to surrender now. Kung susuko ka ng maayos, baka sakaling kawan ka pa namin, you know? Hindi natinag si Light sa kanyang panunukso. Tahimik lamang siyang nakatitig kay Miki habang napapansin kung gaano ito kumbinsido na tunay na taglay ng twin blades ng kanyang kakampi ang pinakamakapangyarihang lakas. She really believes those twin blades are the ultimate weapons. Naalala ni Light ang mythic class sword na Prometheus ni Nazuna habang ikinukumpara ito sa twin blades ng intruder. Para sa kanya, sobrang lakas ng Prometheus na halos parang unfair na itong gamitin sa isang laban. Kahit ang Prometheus ay ganito kalakas. Nagpose si Miki ng may kumpiyansa bago nagbabala tungkol sa panganib ng leveling obsessed warrior. Kapag tuluyan siyang nagwala, kahit gaano pa kayo kalakas, siguradong may masasaktan ng malala. At kung tuluyang lumala ang sitwasyon, pwede pang malipol ang mga tao sa Tower City. Itinaas ni Miki ang isang daliri sa kanyang lobby at sinubukang makipagkasundo. Kung papayagan mo akong umalis, kasama sina Shirika at ilang fairy maids. Kakausapin ko siya para sa'yo at pipilitin kung tumigil siya bago pa may masaktan, okay? Kinakabahan siyang naglaro sa kanyang mga daliri habang naghihintay sa sagot ni Light. Ngunit tila hindi man lang pinansin ni Light ang kanyang desperadong alok. Sa halip, kalmado siyang humarap kay Nazuna at nagbigay ng direktang utos. May isang trespasser na nagwawala sa labas. Tayo mismo ang pupunta roon at huhulihin siya.
Saglit siyang tumingin sa direksyon ng pinto. Ice Hit, ikaw muna ang bahala sa Great Tower. Napatigil si Mickey, halatang hindi niya inaasahang ganoon ang magiging sagot. Tinapak ni Nazuna ang kanyang dibdib ng buong determinasyon at matatag na tumango. Naiintindihan ko, my lord. Samantala, naisantabi ng tuluyan si Mickey sa mabilis nilang tactical shift. Hey, paano ninyo ako basta-basta ini-ignore? Napapout siya, halatang hindi makapaniwala. Sobra ba talaga ang hinihingi ko? Pero hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang escape plan. Bigla siyang commandant at nagmamadaling nag-alok ng bagong deal. Okay, si Shirika na lang ang isasama ko. Kinuha ni Light ang buong control sa sitwasyon at direktang kinausap si Ellie. Ellie, ay teleport mo sina Mera, Jack, at Suzu dito. Sila ang papalit sa atin habang pupunta tayo sa labas para tulungan si Aoyuki. Agad na sumagot si Ellie ng buong paggalang. Yes, blessed Lord. Samantala, dahan daw ang bumukas ang mabigat na pinto. Napatigil si Mickey, biglang nanlaki ang mga mata sa gulat. Okay. Halatang napagtanto niyang hindi na niya basta-basta matatakasan ang sitwasyon. Sumara ng malakas ang mga pinto habang agad na tumakbo si Mickey papunta sa exit. Kalimutan na si Shirika. Palabasin niyo na lang ako. Hey, naiinis at naiiyak sa frustration, napahinto siya at nagbanta. Pagsisisihan ninyo to. Malakas si Daigo, alam nyo. Kapag napahamak kayo at lumapit sa akin para humingi ng tulong, hindi ko kayo tutulungan. Tahimik na pinanood siya ni Ice Hit bago humakbang pasulong. Diretso siyang tumingin kay Mickey, walang bakas ng pag-aalinlangan. Huwag mong maliitin si my lord. Napatigil si Mickey sa matatag na sagot ng maid. Matalim na tinitigan ng maid si Mickey, walang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Gaano man kalakas ang taong iyon, hindi siya makakapantay kay my lord at Miss Nazuna. Pinagdikit niya ang kanyang armored gauntlets, lalo pang naging mabigat ang kanyang aura. At ang ating pagiging higit sa iyo ay hindi matitinag. Isang hakbang siyang sumulong, buong kumpiyansang ipinapakita ang kanyang superiority. Napasinghap si Ice Hit sa kanyang matinding pressure. Siguro, mas dapat mong alalahanin ang sarili mo? Natigilan si Mickey habang lalong umiigting ang tensyon sa pagitan nila. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Mickey habang kinakabahan siyang nag-isip. Mukhang nasa malalim na akong problema. Alam niyang may malakas siyang trump card, pero para sa kanya, iyon ang pinakahuling alas na gagamitin lamang kapag wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Naalala niya ang napakahirap na grind na pinagdaanan niya para makamit ang kanyang human form. Sa simpleng pag-iisip pa lang tungkol dito, sumasakit na ang ulo niya. Napangiwi si Mickey. Ayokong gamitin yon hanggat maaari. Ngunit bago pa lumala ang tensyon, may mga bagong dating na reinforcement na pumasok sa hall. Dumating kami sa kahilingan ni my lord. Biglang napalingon si Mickey sa kanila habang nagbabago ang sitwasyon sa loob ng Great Tower. Pumasok ang tatlong mabibigat na mandirigma, Suzu, Jack, at Mera, na agad pumwesto sa harapan ni Mickey. Humalakhak si Mera na may matalim na ngisi habang tinitingnan siya. Ito ba siya? Ang mangmang na sumubok na hominin ng Great Tower? Napangisi si Jack sa kabahagyang napailing. Hindi ba medyo bastos na tawagin agad siyang mangmang sa unang pagkikita? Sinuri niya si Mickey mula ulo hanggang paa bago umiling. Pero mukhang hindi rin siya yung tipo na gugustuhin kong maging maliit na kapatid. Ipinaghanda ni Suzu ang kanyang sandata at malamig na pinutol ang kanilang usapan. Walang dahilan para maging magalang sa isang nanghihimasok. Napapalibutan na ngayon si Mickey ng buong grupo. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha niya habang napagtanto niyang mas lalo lang naging delikado ang sitwasyon. Habang naglalakad sila sa hallway, ipinaliwanag ni Light kay Nazuna ang kanilang plano. Pupunta sila sa pinakamalapit na pinto palabas upang tulungan si Fenrir na kasalukuyang nakikipaglaban sa kagubatan. Naiintindihan ko, my lord. Tinapak ni Nazuna ang kanyang dibdib puno ng determinasyon. Pero, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Kaya ko itong harapin ng mag-isa, okay? Tumingin siya sa kanyang likuran, matatag ang kanyang mga mata. Poprotektahan ko ang lahat, ang lungsod, ang ating mga kaibigan, at ikaw, my lord. Ngumiti ng bahagya si Light kay Nazuna, puno ng pasasalamat. Salamat, Nazuna. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong lumaban kasama ka. Sandali siyang natahimik habang sumagi sa isip niya ang isang madilim na alaala mula sa nakaraan. Noong araw, muntik na siyang mapatay ng isang serpent hellhound. Kahit matagal na niyang nalampasan ang pangyayaring iyon, may pagkakataong biglang naninigas ang kanyang katawan kapag nakakakita siya ng ganoong nilalang. Gayunpaman, itinuring na niyang bahagi ng kanyang pinakamamahal na pamilya ang mga nilalang mula sa abis. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao, naghahanda ng harapin muli ang takot na matagal na niyang iniwan sa nakaraan. Nagliyab sa matinding galit ang mga mata ni Light. Pinatay ang isa sa kanila.
Napapitlag si Nazuna, natigilan sa biglaang tindi ng galit sa kanyang boses. Habang patuloy silang naglalakad, naging mabigat at seryoso ang kanyang tono. Hindi ako mananatiling nakatingin lang habang pinapatay ang isa sa mga itinuturing nating pamilya. Buong paninindigan niyang hinarap ang sitwasyon, determinadong ipaghiganti at protektahan ang kanyang mga kasama. Mahigpit na kinuyam ni Light ang kanyang kamay habang biglang naging malamig at mabigat ang kanyang boses. Kapag nahuli at napagtanong na natin ang nanghihimasok, bumigat ang kanyang aura habang inilalantad niya ang plano niyang paghihiganti. Ipapadala ko siya kina Garo, Sasha, Sean, at Naano, sa pinakailalim ng abis. Doon niya haharapin ang kaparusahan para sa ginawa niya. Determinado ang kanyang mukha, malinaw na hindi niya hahayaang makaligtas ang taong pumatay sa isa sa kanilang pamilya. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao, nagliliyab sa matinding puot ang kanyang mga mata habang malakas niyang ipinahayag ang kanyang hatol. Ukitin ko sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang kasalanang ginawa niya sa pagpatay sa isa sa atin. Muling bumigat ang kanyang presensya, malinaw ang kanyang determinasyon na hindi palalampasin ang sinumang nanakit sa kanilang pamilya. Nanginginig si Nazuna sa matinding gulat, blanko ang mukha habang nauutal. My lord, napansin ng bayani ang takot na ekspresyon niya. Napakurap siya bago napatingin sa mahigpit niyang nakakuyom na kamao. Unti-unti siyang natauhan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang palad at huminga ng malalim, saka tahimik na nagmuni-muni. Mukhang mas nagalit ako kaysa sa inaakala ko nang mapatay ang isa sa atin. Talagang nadala ako ng galit. Lumambat ang tono ni Light. Ngumiti siya at marahang tinapak sa ulo si Nazuna bilang pag-aalo. Pasensya na, hindi ako galit sa'yo, Nazuna. Huwag kang mag-alala, okay? Napabuntong hininga si Nazuna sa ginhawa kahit nananatiling malalaki ang kanyang mga mata. Nakakatakot ka talaga kanina, my lord. Pasensya na talaga. Mabilis namang bumalik ang pagiging masayahin ni Nazuna. Lumapit siya sa tabi ni Light at masayang sumiksik sa kanyang tagiliran. May malaking malapusang ngiti sa mukha niya. Ginawa ko rin yung pagsiksik sa'yo gaya ng ginagawa ni Aoyuki. Masayang tumawa si Nazuna habang napangiti rin si Light. Biglang nagbago ang masayang atmosphere tungo sa matinding battle readiness. Nagliliyab sa determinasyon ang mga mata ni Light habang nakatingin sa unahan. Okay, tara na, Nazuna. Napangisi si Nazuna, sabay tumango ng buong kumpiyansa. Yeah! Magkasabay silang sumugod palabas, handang harapin ang matinding banta sa labas.